Pag-usapan natin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio ang dating presidente ng Philippine Bar Association, siya si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon din, Maan and Jack. Una, ito na, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte. Ano yung implikasyon nito? Meron ba siyang sinayang na pagkakataon na sumagot sa paratang sa kanya? Siguro yung pangalawang portion ng iyong question would be nasa kanya yun. No? Pero ang order ng Sergeant at Arms or the officer, dapat inaanyayahan siya o ang kanyang mga representante. Ang ginawa niya would be just, he didn't go to the trial proper at nirepresent siya ng mga abogado niya. I think there were about 6 or 11 of them. Yes. Yeah. Pero, maganda ba itong, well, sa kanila, no, sa kampo niya, isa ba itong legal strategy? Kasi, pwede siyang tanungin, direkta, di ba? Or pwede din siya tanungin kung bubuksan ba ang BIR box. Yung mga ganong pagpipresenta ng ebidensya, sir. Well, nasa sa depensa yan, no? At kasama ito sa strategy nila. So, yung sinabi mong baka kailangan related yan doon sa pagbubukas ng box, at the appropriate time, mangyayari yan. Ang ginagawa ng depensa right now, I think, is that tinitingnan muna nila kung anong pipresenta ng prosecution. So, testing the waters. Testing the waters. Kasi, remember that in this particular case, and any other proceeding, ang onus, the burden, is the prosecution to prove itself. Yes. And prove the evidence. And not rely on the weaknesses or perceived weaknesses ng defendant. So, ganyan ang ginagawa ng mga abogado. Oo, pero sinasabi rin ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na pagtakas sa accountability. Ito nga ginawa ni Vice President Sara Duterte, although pwedeng sa mga susunod, pwede naman siyang humarap kung gugustuhin niya. Dapat daw po ba bang na-arraign or isinailalim sa arraignment si VP Sara? Nakalagay sa rule lang ng Senate na wala namang ganun dapat gawin. But kung hindi dumating ang akusado, meaning si VP Sara, ay bibigyan siya ng not guilty verdict. So, in other words, not guilty in the sense that imbes na i-arrange siya in a regular criminal case, she opted not to go, and the records will show that she would be pleading not guilty. So hindi naman dapat nandun siya mismo as a person. Okay, naging meet siya ng mainit na debate sa first day ang pagboto, no? Yung pagdesisyon sa presiding officer. Dahil iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na matik daw sa Constitution na ang Senate President ang siyang presiding officer. Pero naghalal nga po at si Senator Cheese Escudero. Anong tingin niyo dito, sir? Well, ini-invoke yata ni dating Senate President Cayetano na dapat yun, ayon sa ligang batas, dapat ang Senate President ang magpe-preside. Ngayon, mukha yatang hindi yata yan ang wording ng Constitution. But in any event, he is invoking yung mga historical background ng yung requirement ng Constitution na yun. And sabi niya si Justice Davide, nagsabing ganyan. But ang point lang dito, kanya-kanyang interpretasyon yan eh. At the end of the day, it will be, according to the Constitution, the Congress shall promulgate its rules and regulations. No? Sila ang may power to do that. And they have done that in this particular context. Kaya, they decided to pursue and to continue the trial nonetheless, even if another presiding officer has been elected. Di ba? Nasa tabi niya si Senate President. Senate President. So tama lang yun, sir? Well, kanya-kanyang interpretasyon yun. Okay. And there is even an indication na mukha yatang
Senator Alan Peter would like to question that in the Supreme Court. No? Okay. Nilinaw ni presiding officers, impeachment presiding officer Cheese Escudero, yung conviction threshold, yung 2/3 no ng boto, which is 16 votes. At sabi niya malinaw sa konstitusyon na yun dapat ang sundin. Yes. Pero 'di ba may mga nagmumungkahi nga na ibaba yung voting threshold. Anong tingin nyo dito? At kung gusto raw na ibahin o babaan pa, ay pwedeng i-elevate sa Supreme Court. Hindi ba ito pwedeng pagpasyahan sa Senate Impeachment Court lang? Correct. At this juncture, medyo masalimuot yung isyong yan. Pero according to the saligang batas, dapat 16 talaga to convict. At nakalagay naman doon, of the 24 senators, 2/3 would have to convict. And that should be 16. So, walang pag-aalinlangan doon. 16 talaga dapat. Pero sa katayuan ngayon po sa Senado na yung isa nga ay yung dalawa na, ay arestado at missing o nawawala si Senador Bato de la Rosa, marapat ba na makaboto pa rin sila ng hindi active na dumadalo sa Senado? Well, depende yan sa presiding officer, no? Kung palagay nila, kasi hindi pa naman naaalis bilang senator, yung dalawa, hindi pa naman na-convicted, no? So, as far as we are concerned, they're still senators and they have the right. Ngayon, ang question dyan, can they appear personally? So, ang pwedeng mangyari dyan is that they would ask the Sandigan Bayan, in the case of si Senator Marcoleta, and the RTC, or Sandigan Bayan din, they would ask for authority to go there and cast their votes if they want to. Kung sakaling i-elevate, sir, sa SC, sa Supreme Court, sino ang dapat mag-push nito? Well, siyempre, ang kanilang Kanino interpretation. advantageous yun? Prosecution, defense? Well, depende kung anong sasabihin ng Supreme Court. Because the Supreme Court might just affirm na tama yung ginawa ng impeachment trial court. So, depende yan sa Supreme Court. Pero as far as things are going, mukhang hindi yata gusto ng Supreme Court na makialam. And therefore, they would leave it to the Senate trial court to decide for its own. No? After all, it is a co-equal branch of government. No? Hindi nila pakikialamanan ang goings-on ng Senate trial. Sir, 4132, yung pagkakasunod-sunod ng artikulo, Articles of Impeachment, Right. yung kanilang pagdinig doon. Yeah. Tingin nyo, tama lang na ito? Or bakit kaya ganito yung strategy? Well, nung pre-trial, they decided the sequence, the order. No? So, according to that particular case na sinight ni Attorney Batug, meron naman discretion ang prosecution na hilahilarain. So, inuna nila ang number 4. Ibig sabihin malakas. Well, mukhang nagsasabi na malakas. As to whether talagang malakas is something else. But they chose na Article 4 would be the first article to be tried. Pero lahat yung tatapusin naman lahat yan eh. Hindi naman mag-i-stop yan sa after 4, 1, 2, 3. Dapat yan, tatapusin muna para magkaroon ng verdict. At as I told you, I think earlier, that kahit isa lang na artikulo na ma-convict, convicted na. Hindi kailangan ma-convict sa lahat. Okay. No? Oo. Yun nga sir, sinasabi na isa o dalawa lang at kumbinsido na yung Senate Impeachment Court ay pwede nang itigil. De. O kailangan ba lahat Tapusin. dinggin? Tapusin na. Hindi maaaring parang patingi-tingi. Nakalagay sa rules of procedure, dapat lahat ng 4 tapusin nila, and that's the time na magkakaroon sila ng verdict. At mind you, ang verdict would be, kunyari, convicted, walang motion for reconsideration, walang appeal. And that would be entered in the records of the Senate. Okay. Kung makonvict siya, pwede pa bang magsampa ng kriminal na reklamo basing doon
gamit yung ebidensya sa Senate Impeachment Court? Pwede rin because after all, ang sabi nila, dalawang objektibo ng impeachment. One is to what? To remove the impeached official. Number two would be to externally disqualify that impeached official from running for another office. Okay? But notwithstanding that, pwede pa rin gamitin ang piece of evidence na nilahad sa trial court, sa impeachment court, para gamitin yun, let's say, for plunder, for indirect bribery, whatever. So, saan naman yan? Sa ombudsman naman yan, probably, or some other Department of Justice prosecution. Oo. Sir, 92 trial days, I think 60 plus, 62 ang sa prosecution, defense ay 30 days. Kaya ba to, sir? Natapusin lahat yun. Kung sabi nyo, didinggin lahat ng artikulo. Well, depende sa speed ng pagkakahalad ng mga ebidensya. I think meron yatang pang Article 4, 11 trial dates. Yes. Article 1, 31 trial dates. Article 3, 8 trial dates. And Article 2, 12 trial dates. Ang pinakamahaba is Article 1. Yes. 31 trial dates. Ngayon, kung sa pag-uusapan natin, ganun kabilis natin yan, depende yan sa pagkakalahad ng mga ebidensya. Okay. Ano yung masasabi nyo, attorney, doon sa paraan ng pagsasalita ng ilang senator judges kanina, partikular ng depensa? Kasi minsan parang emotional na yung kanilang, or may galit na, makikita yung biases. Well, ang pinag-usapan natin dito, di ba, may provision sa article Article 2. They have to observe political neutrality. Yes. Kaya ang political neutrality shall be defined as exercise of the public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Yun na nga given the political alliances, biases, 2028 elections, yan yung magdidetermine nung desisyon, pagkapasya ng mga senator judges. Well, hopefully naman hindi para sa bayan. Kasi pinag-usapan natin dito with public accountability, no? Hindi natin pagkakailayan sa political affiliation. Kaya meron tayong provision on that. Sabi mo nga ngayon, probably babaliwalain nila. Bahala sila. Pero they will be answerable to the people. Kasi dito, kaibahan ito dating impeachment trials, kaiba kasi dito nakatutok ang mga tao. Tinitingnan nila kung yung 4 articles na yun papapasunayan at mapapakita kung meron talagang ginawang krimen or impeachable act si VP Sara. At kung napakita na lahat ay merong pruweba naman, then bahala na yung mga taong nagsasabing acquitted pa rin. Kung napakita. Okay. Kung napakita na wala naman sana si VP Sara, then that's it. Acquitted siya. So ano po yung babantayan natin sa mga susunod na araw habang umuusad yung paglilitis? Ano yung mga telltale signs na may evidence suppression kahit magkabilang kampo yan? Makikita yan natin sa daloy ng presentation, no? Makikita natin yan sa mga ruling ng presiding judge, presiding trial judge. So makikita natin yan kung totoo naman na ipupreba ang mga akusasyon ng prosecution, no? So as I mentioned, the burden, the onus would be on the prosecution. Pag nagkamali sila doon at kulang ang kanilang presentasyon, then it's very easy to say that they'll be an acquittal. Pero kung malakas naman talaga, as they claim to be, compelling ang mga pieces of evidence na yan, then that's it. Mapapatunayan nila na guilty ang respondent sa articles na 4. Alright, maraming salamat po Attorney Rico Domingo sa inyong pagbisita at pagbibigay ng inyong kaalaman. Welcome, Mayan. Thank you very much.